Hi mga ka-friendship, good morning. So, kahapon masayang-masaya ako kasi si Butas, yung isa sa mga pinapakain ko sa kalsada, na talagang before inihihingi ko ng tulong, ay na-rescue na kahapon. So, right now, nasa Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Nueva Ecija na siya sa pangangalaga ni Ma'am Nel Quijano. So, yun. Masaya-masaya ako para sa kanya kasi mapapagamot na siya. Actually, kahapon, or bago yung kahapon, talagang struggle yung paghahanap ko sa kanya. Kasi, di ba mga stray animals, may mga certain spot sila, pero not everyday andoon sila. Kasi, dahil nga naghahanap sila ng food, pag-alagala sila. Actually, si Butas, nakita ko siya way papuntang San Roque, tapos going back to Bagong Nayon, Baliwag, Bulacan. Tapos yung San Roque papunta yun ng Pampanga. So, sa ganung area ko siya nakikita. So, kahapon, luckily, nakita ko siya and pinakain ko siya. Nagulat ako na, kasi may dala ako noon na gabay. Alam mo yun, yung ginagamit para i-train yung mga dogs. Yun ang gamit ko or andala ko noong time na yun. And natutuwa ako kasi sumama siya. Tapos, naglakad kami ng medyo, hindi naman may kalayuan, pero naglakad kami. Nagulat ako na sumusunod siya sa akin. And then, na-realize ko na baka pagod na siya. So, ang ginawa ko is, sumakay kami ng tricycle papunta dun sa bahay ng friend ko. Dapat paliliguan ko siya. Kaya lang, nag-decide muna ako na ipatingin dun sa vet, sa Philippians, kung pwede ba sila yung magpaligo. Kasi ang layo ng bahay ko from yung national road, malayo. So, sabi naman nung vet, hindi daw siya pwedeng paliguan since stray siya and medyo payat din siya and parang in pain siya kasi nga may butas siya dito and pag tinignan mo siya, kita mo na talaga yung loob ng ilong, makikita mo na kapag gumagalaw yung eyeballs niya. So, talagang grabe na yung damage na ginawa nung flesh-eating bacteria na infect siya. So, yun, hindi ko din siya napaliguan. Or hindi pinayagan ng vet na paliguan. Kaya nag-decide ako na iuwi siya sa bahay. Hindi ko matake yung niya yung situation niya, ang kapal na talaga ng dumi. Ano ba naman? Ang kapal ng dumi niya, tapos puro nana yung butas niya. So, ang ginawa ko, pinaliguan ko pa din. Tigas ang ulo ko. Yung kalahati yung katawan lang hanggang dito sa net. Kasi yung ulo hindi pwede, baka pumasok yung water dun sa butas. So, natuwaan naman ako kasi hindi naman siya nagpumiglas. Talaga pinapaliguan ko siya. Tapos, yung face niya, nilinis ko na lang. Yun, hanggang sa pinakain ko siya. Tapos talagang natulog talaga siya ng medyo may kahabaan. Kaya tuwan-tuwa ako. Tapos, yun, komportable siya dyan sa sala, natutulog. Hanggang sa dumating na nga si Ma'am Nel Quijano, yung pipick up sa kanya. Actually, naiyak ako kasi, syempre, masaya ako para sa kanya kasi magkakaroon siya ng panibagong buhay. Dun sa area na yun, pwede na siya magtatatakbo, hindi na siya magugutuman. Sabihin mo, pakainin ng once or twice a day, okay na yun, di ba? Kaysa naman dati na lakad siya ng lakad, tapos pinagtatabuyan siya ng mga tao. Yun, happy ako kahapon and super thankful ako kay ma'am. Aside dun sa natulungan niya si Butas, syempre, meron din siya mga binigay para sa mga fur babies ko at saka sa mga stray animals na pinapakain ko sa labas. So, nagbigay siya ng mga supplies para sa mga dogs. So, yun. Happy ako kahit na medyo nalungkot ako kasi parang gusto niya magstay sa akin kasi nung hinahata ko siya palabas, parang gusto niya magstay, pabalik-balik siya sa may sala. Siguro, naramdaman niya na ayun na parang okay ako dito, ganun. Kaya lang kailangan ko siyang kasi hindi ko siya kayang ipagamot so kailangan ko siyang i-give up. Tsaka hindi naman kasi pwede dito na maraming aso kasi nasa subdivision ako. Limited lang yung pwede mong alagaan, di ba? Kasi kung hindi, irereklamo ka ng mga kapitbahay or ng mga homeowners dito. So yun, masaya ako. Sana marami pa akong mga dogs na mabigyan ng second life or second chance in life kagaya ni Butas. So kayo, kung meron kayong kakayahan or kung may nakikita kayo na yung mag-take ng initiative, 'di ba? Huwag niyo na ipa-problema dun sa mga nakakabasa or nakakakita ng post niyo. Kasi
pwede naman tayong humingi ng tulong di ba? Ganon. Ilapit natin sa mga Sadly lang kasi nakakalungkot dahil ang mga aso ay hindi naman botante. Sobrang napakahirap ihingi sila ng tulong sa mga barangay. No? Ito yung reason kung bakit mas gusto kong tulungan yung mga stray animals kasi they can't speak, di ba? Not unlike ng mga tao na kapag ka nagugutuman or mayroong may sakit, pwede silang lumapit sa mga government agencies, pero mga aso hindi. Not unless ikaw yung talaga. Ikaw yung mag-i-stand up para sa kanila. So, gusto ko someday maging voice ako ng mga voiceless na stray animals. Mga dogs, cats, ganun. Siguro ito na yung purpose ko sa life. Ang dami-dami kong ginagawa sa buhay ko. Pero feeling ko, ito yung trabaho na magiging masaya ako. Ito yung purpose na ma-enjoy ko. Yun, sana pala rin tayo na na magkaroon din ng shelter someday, and magkaroon din tayo ng alam mo yun, yung makakapagbigay tayo ng chance sa mga stray animals kasi napakadami nila and walang magandang proyekto para sa kanila, diba? Kasi nga naman, ano mapapala mo sa stray animals, mga lang naman sila. Kaya napakaraming mga yung mga dog lover or animal lover na talagang nagtatry na mag-put up or mag-set up ng isang shelter. Kasi sa aming mga animal lover, hindi lingid sa amin yung situation sa mga pound. Hindi ko naman nilalahat, pero most of yung mga pound is hindi siya better place para sa mga aso. Kasi parang after a certain period of time na nag-i-stay sila dun, pag walang kumuha or nag-adapt, papatayin sila. Ang tawag doon is yung i-euthanize sila. Tapos, dahil wala namang budget, wala silang pagkain doon. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero most na mga pound ganun. Tapos, minsan pa ito, kunyari, accidentally nahuli yung aso nila. Kailangan mo pang tubusin, di ba? Ganun kahirap. And pag hindi pa maganda yung mga nasa animal control, hindi mo makukuha yung pet mo kahit anong gawin mo. So, napakahirap. So, yun, ako, advocacy ko ngayon ay tulungan yung mga stray animals. Kung hindi ko sila ma-adapt, itatry ko na humingi ng help sa mga shelter para ma-rescue sila. Ganun. So, yun. So, ako, very happy ako kasi isang stray na pinapakain ko na naman sa kalsada ang na-save. Yun. So, sobrang masaya ako kahapon. So, kung meron tayong kakayahan, we can do din yung mga ginagawa ko, diba? Believe me, sobrang mapupuno ng kaligayahan yung puso nyo pag ginawa nyo yun. So, yun lang. Bye!